Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na downward evidence na ko po. Ito na kabibig. Ito ang pinakamalaking alas. Hindi ahas ha? Kasi maraming ahas sa Kongreso. Ito ang pinakamalaking alas ni VP Sara laban sa mga kongresistang mapag-api, mga kongresistang mga plastic, mga kabibig. Zaldico, tinawag na magnanakaw si VP Sara. Ala ka, ano ba ang ninakaw ni VP Sara? Naku po, Zaldico, dapat talaga mapatunayan mo yan na magnanakaw si VP Sara. Kasi ang sabi ni Representative Zaldico, dahil sa confidential funds, ninakaw ni VP Sara. Hala, ganun na ba? Naku po, nasa COA na, ipepresent na ni VP Sara. Ito mga kabibig ha, para masupalpal itong si Representative Zaldico sa pagtawag niya kay VP Sara na magnanakaw. Manood tayo sa part 3 na video ni VP Sara para masupalpal sila. Oy, takot na sila mga kabibig. O eto kabibig ha, eto na. Ito na ha. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Correct. Ito na, kabibig. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit po tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Correct. Masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Correct. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko, ito na, ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. May meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Ay, ito yung trending kabibig. Ang Makabayan Block may meeting kay Representative Speaker Martin Romualdez. Ay, eto na. Uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yun. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ang isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya na limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niya. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, sino kaya ang congressman na ito, no? Pero kabibig ha, may share ako sa inyo na totoo talaga na nag-usap itong sina Martin Romualdez at ang Makabayan Block para sabihin natin na hindi gawa-gawa ni VP Sara ang sinasabi niyang nagmeeting-meeting daw sila. Nagmeeting-meeting daw si Martin Romualdez at Makabayan. Eto kabibig, 'di ba? Kita nyo, nagmeeting talaga kabibig. Tingnan nyo. So tama ang mga sinasabi ni VP Sara. 'Di ba? Yan Sinong nandyan? Don't tell me, itong picture na to ay AI. Hala ka. So tama lahat ang mga sinasabi. Hindi ka pa maniwala. Galing ni VP Sara, itong Makabayan Block ay gustong nakipag-meeting kay Speaker Martin Romualdez at ang gusto ng Makabayan Block ay tanggalin ang confidential funds ni VP Sara. Bakit? Bakit takot na takot ang Makabayan Block sa confidential funds ni VP Sara? Bakit? Diba mga kabibig? So balikan natin si VP Sara para malaman natin kung bakit takot na takot ang Makabayan Block, mga kabibig. Naku po, ano ba ang kinatatakutan nila? Let's proceed mga kabibig. Ito na. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President,
ay dinefend namin ng maayos True. kung paano gagamitin ang confidential funds. True. Napapabilis ang trabaho, True. napapabilis ang trabaho, dahil naka-target yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, itinanggalin din nila yung mga iba. Mga drama talaga. Nang dahil sa Makabayan Black. Kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Black. Correct. Kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Hala, suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. O galing sa bibig ni BP Sara. Takot si Martin Romualdez sa minority sa Kongreso, itong Makabayan Black. Kunti lang naman ang Makabayan Black, pero takot si Martin Romualdez. Diba? So, sinuportahan ni Martin Romualdez ang Makabayan Black at NPA, sabi ni VP Sara. Kaya, nakinig si Martin Romualdez sa mga bulong ng Makabayan Black. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako ng kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico, tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Kaya pala. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-send kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Suplanado! Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds ng BP. Ang confirmation namin, noong nagbo-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin, na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Tama. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, correct, noong agree. August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Correct, agree. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko. Mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman natin lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Wow, galing nila ha. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi doon ng... Let's stick to our plan. And you also called that person po.
Kimbo. Can you Diba? share about Let's this stick to our plan. Plan talaga nila during this budget hearing. Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Scripted pala, kabibig. Scripted pala ang unang OVP budget. Nako, akala nyo, mga kongresista, hindi nag-oobserba si BP Sara? Akala kasi nila na tanga-tanga ito si BP Sara? Akala kasi nila na itong si BP Sara ay pwedeng paikutin sa mga palad nila? Eto, how many years na nasa politika si BP Sara? Lahat ng mga konting action yung alam na ni VP Sara. Kaya nga, kayo ang nalapa ni VP Sara. Buti na lang talaga na hindi dumating si VP sa pangalawang budget hearing. Nasupalpal kayo. Galit na kalit kayo. Sabi pa nyo, itong hindi pagdating ni BP Sara, walang respeto si BP Sara. Anong ginawa yung kay BP Sara nung unang OVP budget hearing? Puro confidential funds. Sabi ni BP Sara, 2025 ang pag-uusapan natin. Pero ang ginagawa, confidential funds. Di nahalata kayo. Let's stick to our plan. Points. Kasi sinabi namin sa Commission on Audit, bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos. Correct. Ito. At hindi final na audit. Correct. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. Kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso. Tatlo pa nga ang kaso. Wow! Sa Supreme Grabe, Court. dami pala ha. Matagal nang pinapa-audit nila. At nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yun para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila. True. Ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. At going back po dito sa budget ng Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanilang statement about pa dito sa confidential fund. Diba, confidential fund? Nagsabi siya Franz Castro. Impeachable. Wow! Wow, coming from Franz Castro, impeachable offense. Coming from Franz Castro. Sabi nga ni VP Sara, Madam Chair, I was wondering kung bakit meron pa tayong convicted na kongresista nakaupo dito. Tapos sabi ni Franz Castro, impeachable offense ang ginawa ni VP Sara. Nako! Ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro. Noong November 2023, nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basihan tungkol sa ipafile daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandiyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse,
ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya, ngayon, ipinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya, hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Ma'am, regarding naman po dito kasi sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. 1 peso budget? Maging hakbang po. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President. Defund, grabe! Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kaya namin na magtrabaho. Galing! Walang budget. Magaling. Alam namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Good. Vice President, panghuli na lang po, sa kabila po ng nararanasan ninyo ng pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Correct. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin VP! Na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Correct. Once again, ma'am, maraming salamat po sa pagkakataon ko na talog niyo po sa amin at nabigyang lino po ang mga issue nga ngayon ay headlines po sa iba't ibang media. Maraming salamat po ni Madam Vice President. Thank you very much. Shukran. Ano ang iyong masasabi dito sa mga pasabog ni VP Sara? Marami siyang dalang alas. Paano yan? Paano niyo sasagutin ang mga alas ni VP Sara? Meron siyang nakausap ng mga kongresista. May nagsabi na, VP Sara, ipa-impeach ka nila. Paano yan? Ano ang iyong komento tungkol ito, Kabibig? Hindi naman magsasalita si VP Sara kung hindi totoo, di ba, mga Kabibig? Hindi masalita talaga yan. Oo. Di ba? Ang gusto kasi nila na VP Sara, palagi nilang, hindi tatahimik na lang. Di ba? Yun, mga Kabibig. Di ba? Grabe. As in, nawindang ako sa mga pasabog ni VP Sara, mga Kabibig. Sino makapag-isip na ganun pala ang ginagawa ng Kongreso ni VP Sara? Grabe. As in, kung isipin mo, nag-deny pa itong si Franz Castro, Kabibig. Sabi pa ni Franz Castro na hindi daw sila nakipag-usap ni Speaker Martin Romualdez. Hindi sila nakipag-usap ni Speaker Martin Romualdez tungkol sa yung ano ang tawag doon? Yung unang sabi niya, unang-una, walang katotohanan na kami sa Makabayan Block ay nakipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi naman yun ang sinabi ni VP Sara. Oy, day! Hindi ka narinig. VP Duterte daw, sabi ni, VP Duterte should get her facts straight at hindi puro marites ang source.
Castro, hindi naman yun sinabi ni VP Sara. Ang sinabi ni VP Sara ay tungkol sa confidential funds na nakipag-meeting kayo kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa confidential funds. Hindi dahil sa impeachment. Nako po, ito ang statement ni Franz Castro. Para makita niyo, baka sabihin niyo naman, gawa ko lang. Natawa lang ako, ano ka ba, Castro? Hindi ka talaga na hindi mo talaga binasa ba? O hindi mo napanood ang video ni VP Sara? Ito unang-una, walang katotohanan na kami sa Makabayan Black ay nakipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez para sa impeachment ni VP Sara Duterte. VP Duterte should get her facts straight at hindi puro marites ang source. Meron bang sinabi ni VP Sara na nakipag-meeting kayo para sa impeachment niya? Hindi naman O balikan natin Castro. Balikan natin kung ano ang sinabi ni VP Sara tungkol sa confidential funds. Ito balikan natin. Hanapin natin which part na kung saan nakipag-meeting kayo kay Martin Romualdez na gusto nyong ipatanggal ang confidential funds ni VP Sara. Confidential funds ni VP Sara. Para hindi halata lahat ng agency tinanggalan ng confidential funds maliban lang sa Office of the Vice President. Ito Atake nila ako. Tinanggalan din nila yung mga iba. Ito ba? Hearing ng Office of the Vice President. Ito ba ito? At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin ito. pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Black. There you go. Kay Martin Romualdez. There you go. Impeachment bang sinabi ni VP Sara tungkol sa confidential funds, Day? At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. There you go. Sinabi ba ni VP Sara tungkol sa impeachment? Hindi. Tungkol sa confidential funds. Kaya Castro, find the specific term, find the fact. Yung gusto mong sinabi, di ba? Sabi niya, nako, kalerky talaga ito sila. Buti pa itong si BBM nagpa-party. Buti pa si BBM party-party. Diba? Happy si BBM kabibig. Natawa na lang ako. Sa dami-daming problema ng sambayan ng Pilipino, nakuha pa ni BBM na mag-party, mag-celebrate ng birthday niyang kanyang tatay. Pwede naman ang tawag doon, pwede naman mag-celebrate, pwede pumunta sa sementeryo, sa libingan ng mga bayani. No need for concert kasi ang daming problema ngayon. Ito sobrang happy nila nagpa-concert. Wow! Maraming Pinoy ang nagugutom. Nagkagulo ang Kongreso. Gulong-gulo ang Pilipinas pero kayo, party ng party. Parang, presidente pa ba to? Diba? Yung ibang mga loyalista, okay lang yan. Para magsaya ang presidente. Kaninong pera ang ginamit dito? Hindi lang sa loyalista, pati mga tax namin ginamit para magbayad ng mga artista. Diba? Kalerky? Dapat unahin sana ang problema ng bansa pero ginamit ang pera, ang tax ng taong bayan para sa kanilang pa-concert. Meron bang auditing nito? COA, ipa-audit nyo. Yung SONA nga, na-audit na ba? Nag-submit na ba ng transparency report? Itong pa-concert nila, madami na itong pa-concert nila may transparent reporting ba? Tinanong ba ng Kongreso? Ng Senado? Wala. Pero kung VP Sara, mga Duterte pa to, tinanong agad. Diba? Ganon sila ka-biased. Ganon sila ka-unfair. Kasi, threat nila ang mga Duterte. So, kailangan talagang hamakin, gawing masama, at sabihin magnanakaw. Diba? Kabibig, sure ka talaga. Sinabi niya ni tawag dito? Ni
tawag dito, sino ba yun? Ni Zaldico, na magnanakaw si BP Sara? Ay, oo. Sinabi niya ni Zaldico na magnanakaw si BP Sara. Hanapin ko at pakinggan natin. Baka sabihin nyo naman, gawa-gawa ko lang. Kabibig, gawa-gawa ka lang istorya. Sinabi niya ni Zaldico na magnanakaw si VP Sara. Ito, magnanakaw, mambubudol si VP Sara Duterte. Dapat pagbayarin nila ng 27,000 na pinatay. Sabi, i-share ko sa inyo ha, para makita ninyo. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Eto na, saan ba yun? Ito yan. Interview to. Ito. Pwede yung budget here. Scripted daw po yung budget hearing, sir. Hindi ko totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Pinaral niya na meron siyang kakamping na nakapugado sa kanya, nandun lang. Siminit. Ayaw niya talaga sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. Kasi hindi pa final. Hindi totoo yun na hindi pa final. Dahil ilang beses niya sinagot. In fact, ang tatlong beses niya sinagot niya na audit observation yun. Kaya hindi mo lang ang audit observation yun. Pagkakaalaman na medyo fully disallowed yun. Pero inayos niya yung dokumento. So, kalahati lang yung kanyang kalahati na lang inaayos niya. Okay. Sir, ano mangyayari sa budget ng OVP ngayon? After yesterday's ruling ng panel? So, we have some decision. Pero maraming kami nag-usap-usap kahapon, talagang hindi mo siya pwede pagkatuwalaan. Wow! Pero pang ayuda, pero pang tulong sa taong bayan. Hindi sa Agency for Check and Balance. Wow! Ang DSWD, yung pang ayuda sa... Connect naman ang DSWD. Kasi sila yung parang walang politika. Kahanap lang kayo na agency. So, parang binubudol tayo araw-araw. Binubudol ha? After 10 years or 6 years, araw na natin kung sino siya. Matalino po. Nasabi ko pa lagi, matalino po. Matalino ang taong bayan, totoo. At ayaw namin sa iyo. And matindi po ang karma sa 27,000 na pinatay. Kailangan po ng justisya. Kawawa po yung mga pamilya na dinurog na nawala ng mahal sa buhay. Definitely tatapisan, sir, yung budget ng OVP. If that will be approved, is, I think, majority of the, ayan po ang sentiment. Hindi mo pwede dahil nawala na nga tayo ng pondo. Ano na? Ibibigay mo pa ba? Ano nawala ng pondo? How much more pa ngayon? 2 billion. So, nakita po na dapat huwag natin ibigay para huwag makenta. Gano'ng kalaki yan, sir? Yung yung ayuda. mga 50 plus million lang yun, sir. O pati yung... Sobra kalaki. Okay, thank you, sir. There you go. So ano? Nung sinabi ni Zaldico, kayo na ang bahalang humusikaw kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. No! Ewan ko. Sige, banatan nyo ba si BP Sara? Go! Banatan nyo pa. Ipa-impeach nyo na. Oy, takot kayong ipa-impeach si BP Sara, no? Halata namang takot na takot kayo eh. Kasi alam nyo, marami nagmamahal kay VP Sara. Yun lang po, pabig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.